Okay, this afternoon, mga igsoon, magpadayon ta sa ato ang series sa giving. Unsa may buhaton ninyo kung naamoy kwarta? Unsay buhaton kung naamoy kwarta? Tugan mo sa tinuod. Unsay buhaton ninyo kung makadawat mo kwarta? Ingon si Ma'am Tata, isod sa wallet. Ingon si Tim, i-invest. Ingon si Kuya sa bangko. Ay, ikaw tinigong sa bangko? Si Ma'am Ate Susan, isod sa bangko. O, kamong uban, saan mo ninyo? I-shopping. Kisa pa? Ibayad sa utang. Kisa pa? I-invest. Agoy, mubalik ka taan sa primerong lesson, no? Huwag mo giniingon, kuhaag tights. Una mo ng tights. No. Balik tani sa last Sunday. So automatic na. So, ang inyong gisgot, before isod sa wallet, gikuha nag-tights. Before i-invest, gikuha nag-tights. Okay, so kinahanglan dyan mo maminaw sa lesson ron. Sige, tagata mong chance. So ipadayon na to atong lesson sa giving. Kinahanglan dyan tatudloan ani mga kaigsunan kay mudiretso ratag invest. Wala pa ta nag-giving. So, nagpabilin ta sa how much should I give? Pila may akong ihatag. So again the how much is not really the issue. But the quality of your giving is the real issue here. The quality of the giving. Alright? So muna itong isgutan, pirmi, ug mauna atong hinumduman, pirmi, nga dili ni padaghanay. Kung ipadaghana sa Ginoo, praise the Lord. What if gamayra? You cannot praise the Lord with your offering? You can. Because it is not the how much, it is the reality, the quality of your giving. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you will bless each and every one with special wisdom, Lord, nga imong mahatag sa matag usa to understand this very controversy lesson. And I pray, dear Lord, that you will use me, empower me to preach your word, O God, to your people with boldness and with power. And I pray, Lord, that you will speak to us through me. Gamita ko, Lord, nga imuhang alagad sa pagwali karon. This is for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Let's begin with 2 Corinthians chapter 9, 6 to 7. 2 Corinthians chapter 9, 6 to 7. The Bible says, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully." In verse number 7, "Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver." So, asa magkadapit nga makahatag ka, nga malipayon ka? Usa ra gyud ang tubag ana, kung ang imong gihatag maoy sakto. Kung ang imong gihatag real. Not to impress anyone, but to praise the Lord who gives you what you have. Amen? Kaya na mag-iusahay God nga, muhatag ta like the rich man in the Bible, nga muhatag siya to impress others. Ako, mas dako kong ihatag. No, we can hear people in the church nga ingon ana ang attitude. Nga mura ba og kanang you are competing with one another? No, you cannot please the Lord by competition.
But we can please God by reality. Kanang atong honesty, mga igsoon sa Ginoo. So, mo na'y importante karon. Okay? So, sa sinugdanan, ani nga lesson, ato nang gisgutan, mga kaigsunan sa letter A, return your tithes first before you give. Kinahanglan iuli gyud mo ang tithes. So, what is tithes? What is tithes? How to measure tithes? The 10th part of what you receive. Asa kuhaon siya? Sa gross. So, pag empleyado ka, asa imong gross? Katong walay deduction. Kay mauto ang imuhang gidawat. Kung negosyante ka, asa imong gross? Halin minus puhunan gross. Kung nakay item gibaligya, pila man to ang imong puhunan ato nga item, mao to imong kuhaon, kay di man to nimo income, mao man to reason naka-income ka, kuhaon to nimo, unya ang gross diha. Alright? Basta kung unsa imong puhunan, mauna, kuhaon nimo, and then, mao na imong gross. Kay dili pwede nga ang imong puhunan, kuhaan nimo. Kay magkawa imong negosyo. O nya, kanang puhunan po nimo, before na nimo na puhunan, gitaysan na sana nimo. Nakuhaan naman na nimong tithes, before na nimo, o imo na nagitaysan. Okay? So, nagkasinabot ha? Simple na kayo. Unsay nisod, imo nang isettle, kung sweldo na siya, tibuok, imo nang kuhaan og tithes. So, ingon ana, mga kaigsunan. Now, after tithing, what happened? After tithing, it qualifies you to give. So, whatever you give, dako na kay na siya og kanang kahimuan sa imuhang kinabuhi. Ngano man, it will glorify the Lord kay qualified man ka to give. Maka-honor ka ba? So how to honor with our giving? So mo neto isgutan karon. So letter B, give your offering. Importante kayo ni nga makahibaw ta nga after tithing naa di ay offerings. Importante kayo. So, dili day pwede, pastor, tithes lang, kanang tithes lang ko taman. Anong ni-qualify pa man ka, di man day ka mo perform. What is the point of qualifying if you do not perform? So, ayaw na lang sa pag-tithes. Wa man gikinanglan sa Ginoo na imong kwarta, ikaw may nanginanglan sa Ginoo para ka mabuhi. Are you listening? So mo na kita kung believer ta sa Ginoo mga kaigsunan kamo kung magpastor mo ayaw ibutang ang inyong kinabuhi diha sa giving sa mga tao. Ngano man mapasmo jud ka, di lang kay mapasmo ka maulser pa. Kay ngano man lisod kay tudluan ang mga tao giving. Salig jud ka sa Ginoo. Ayaw salig sa tao. Di kay excited kay ka magpastor nako kay ngano man lalinman ka. Pila ka book offering ana madawat ana ma-surprise jud ka igabot nimo sa reality. Nakasabot mo kay kung mao na imong basihan ang offering muli jud ka sa inyo ha. Di nako pero suwayan nako kausa na lang karong Domingo. Kausa na lang. Oh, unya mao ra gihapon imong gibasihan, discourage jud ka. Because it is not that easy to teach people to give. Especially, nga naa sa simbahan. Mo may sigihag hulhog sa yawa. Uy, naunsa pailad ka. Unya, ang mga tao kay magpailad man. Magpailad sa yawa, inigunghong. Unya, ang ihunaon nga ilad, ang kanina hinoong gitudlo sa Bible. Mayo kayo na ang yawa og diversion, mga kaigsunan. Alright? It is God's concern para sa iyang mga anak nga tudluan ta niya giving because that is how He is going to bless His children
kung maka-learn ta sa prinsipyo sa Ginoo. Mo ni gitawag nato the covenant of God to Israel. We are under the commonwealth of Israel and ingon ani ang panggobyerno sa atong Ginoo. Alright? Ingon ani ang klase sa iyang panggobyerno. Kung ato lang yung tumanon ang Ginoo, mga kaigsunan, we are going to enjoy this life on earth. Kaning atong Christian life. Alright? So 3 things regarding offering. Number 1, it is the measurement you set for God to bless you. How much you should give. Kami tubag ana. How much you should give in offering. Duha man to, sparingly or bountifully. Ikaw na decide ana. Kung unsay sibo sa imong kasing-kasing, mauna ang imong ihatag mga kaigsunan. But you need to remember, ayaw pangayuwi ang Ginoo more than sa sukdanan nga imong gi-set diha sa Ginoo. Alright, so humana ka og tithes, ang Ginoo nagbutang og measurement ato. Siya may nagingon, 10th, ihatag, iuli nimo ang 10th. Now, sa offering, ningon ang Ginoo, ikay set. Ikay set og sukdanan, og diha ko magbase. Okay? Luke chapter 6, verse 38. Atong basahon mga kaigsunan, asa magbase ang Ginoo. In verse number 38, the Bible says, give, and it shall be given unto you good measure, dili ka ilaron sa Ginoo, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Nganong inguna naman mahitabo, for with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. So whatever measurement nga imong gipili, mga kaigsuunan, good measure, di kailaron sa Ginoo. Unya, sa dihang gikuha na sa Ginoo ang sukdanan, ingon na Ginoo, okay, diri ta magsugod, kay diri man ang imong gibasihan nga sukdanan, so mao'y gikuha sa Ginoo, and then, iya dayong punan. Pressed down, shaken together, and running over. Unsa man ang pagbalik sa Ginoo nimo, shall men give into your bosom. So kung naa ka sa business, mas dali. Mas dali kay ikaw man mo'y kanang anhaon sa mga tao. Alright? Kung trabahante ka, di mapuno kas medal. Kay adto man sa imong amo ang kuan, ang panalangin, adto man sa iyaha, di man mo anha nimo. Ni mapuno ka, employee of the month. Yay! Puno ka pakpak. Di okay ra? Di mo okay na? Pirmi ka i-announce. Di ka ganahan ana. Amo na gitudloan mo nako, asa mo dapit para maangkon gyud nimo kana ibalik na sa Ginoo ang panalangin para nimo. Di ba? So klaruha mga kaigsunan, may buong nalagkang ano man nga inighisgot na kumutuo man dayon ang mga tao, dali raman sila mo palit. Because you give. Simple kayo. It is the measurement that you use, mo na imong giset para ang Ginoo iyang gamiton para diha siya magsugod og panalangin nimo. So ang pangutana ani karon naa diri sa 2 Corinthians 9:6. 2 Corinthians 9:6. Mao ni karon ang pangutana. Ingon sa Bible, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. So ang kanang imong giving mo na imong gitanom, mo imong giset. Mura ba og kanang gusto kog dakog ani, pananom og daghan. Gusto ka nga tagpila ka boxes of mangoes ang imong maani, then you plant a lot of mango tree. Di ba? Di kay ganahan ko kanang truck ang akong ani, unya usara ka mango tree imo ha.
O di, truck sa imuha, guriura lang nimo. Truck man gyapon na. Di ba? Pero katong nananom og daghan, no? Tinuod yun nga truck ang iyahang ani. Pero kanang imuha, sunod-sunod raman ka, pero usara ka mango tree imuha, ganahan lang ka nga, pareha sa iya, truck, di, palit sa kag truck, guyura lang ikahuman. Ana ba? Di ba? Sunod-sunod man ka, di truck, di tinuod. Pero gipapili ta sa Ginoo. Na, with regard sa iyahang ihatag ni mga panalangin regarding giving. Sa atong balikon, ang paghatag nimo is pananom, setting. Okay? Giset nimo ba? Imong ingna na Ginoo, Lord, mauni ang basihanan. So mo na imong invest, mo na imong gitanom. Mo na imong gitanom, gisoon nimo. So kung sparingly, mo sa na imong madawat. Kung bountifully, mo sa na imong madawat. Amen? Asa man na tan-awon sa Ginoo, purpose in your heart. Mo na ningon ng Bible, i-purpose mo kasing-kasing, then you give. So, first, atong gikat-on mga igsoon, sa paghatag sa offering, it is the measurement. So, ikay magbuot, ana. O sa may sukdanan. Amo, na dili ni joke ang offering mga igsoon. Number 2, dili ni joke. Number 2 ha, it is the expression of your love to God. How would you like to express your love to the Lord? O kamong mga minyo, o kamong mga in love. How would you like to express your love sa imuhang gihigugma when you give? Kung chocolate, unsang klase nga chocolate? Ha? Ay, kung ginatagaan na nimog tira-tira? Barnuts? Di pa gina chocolate, chocolate na din ano? Di ba? Unsa may mong ihatag? So kung love yun nimo, it must be special. Di ba? Ingon na sana because it is your expression. The same thing with the Lord. When you give, your giving, your offering is the expression of your love. So, how much do you love the Lord? So, mubasi sa imong offering. Now, in 2 Corinthians chapter 8, atrasan na to, usa ka chapter, verses 7 to 12. In verse number 7, the Bible says, therefore, as ye abound in everything, in faith, in utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Unsa man nga grace? Ang gitudlo sa Ginoo aning chapter 8. Unsa man na siya? Giving. Ang gihimo niya ang example, ang churches in Macedonia, which is very poor. Muna, very perfect example, ang pobre sa giving. Nga naman, pag pobre ka, ang naa sa imong utok, pangayo, dawat ba? Dawat. Never yun na, nga naa sa utok sa mga pobre, ang giving. So, gigamit sa Ginoo ang Church of Macedonia as an example, mga kaigsunan, kabahin sa grasya sa Ginoo sa giving. Because giving is grace. Wala siya nag-agad kung unsa na ug pila na apan diri sa kasing-kasing ang tinubdan sa giving. Ug diha sa Ginoo tan-awon ang imong sukdanan. Pila may gi-purpose nimo? Pila gi-set nimo sa imong kasing-kasing? So ningon si Apostle Paul, kompleto na ka, grabe kag pagtuo, grabe ka mutudlo, grabe kag knowledge, bright na kay ka, unya kugihan pa kay kastanan, mahigugmaon pa ka. Time pa, ingon si Apostle Paul, katuna po ning grace, katuna po ning giving. In verse number 8, I speak not by commandment, but by occasion of the frowardness of others, and to prove the sincerity of your love.
ang imong giving, kana katuna ning giving, because this is how to prove kung unsa ka kaseryoso. Ayaw na sig ingog I love you, panghatag sad oy. Kamong uban po, sige na mong ingog I love you, pero wa jud ka kahatag anang imong giingag I love you. O kamong mga bata, sige mo ingog I love you sa inyong mama niya, kamong may mangayo. Diba? Pahaghag pa. Love you, ma. I love you, ma niya. Mo'y mangayo. Kung tinuod ka, nahigugma sa imong parents, you spare some money so that you could buy something for your parents, something special. Di kaya ang utok sa mga bata, puro lang pangayo sa ilang parents. Ang mangutan ko ninyo, love ninyo inyong parents? How do you love them? Ang measurement, pastor, kanang pila akong pangayoon. Mao ba na? Is it how you ask from your parents or how you give? The same story, mga kaigsunan. You give something. No? Daghang makapwede ihatag. Pastor, wa man ko'y kwarta, pastor. Tagay imong ginikanan og serbisyo. Ayaw paugtasa nga plato dugay hugasan, sahog dili limpyuhan. Di ba? You help. Dako na kay na siya nga gift nimo sa imong ginikanan. Nga dili magugtas imong parents ba? Sige imong naong, sige lang sa cellphone niya, I love you parents. Pero imong dagway to na, hapit na ni pilit ng cellphone sa imong dagway. Is that how you love your parents? Nga maugtas ang imong parents nimo? Diba? It is an expression. A lot of things you can give. Mabita na sa simbahan, mga kaigsunan, if you really love the Lord, you give to Him your life. Mo na gibuhat sa Macedonian Church. Gihatag nila ilang kinabuhi sa Ginoo. So para ma-prove yun, gihatag nila ilang kinabuhi sa Ginoo, gihatag po nila sa ilang pastor. Mo na nga nakita sa ilang pastor nga, uy, available ni nga membro. Nga naman, gihatag man niya, diha man siya nag-start, kay wa man siya ikahatag. So gihatag nila ilang kaugalingon. Unsay resulta? Uy, natingala ang mga apostoles. They were able to give more than that they expect. Nga naman, mo bless ang Ginoo. Di yun na nimo mapildi ang Ginoo bahin sa kanang giving, mga kaigsunan. Verse number 9. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be what? Rich. Example sa Ginoo. Siya ang kinadatuan sa tanang dato sa tibok kalibutan. Kay ang tanang dato sa kalibutan, siya tag-iya. Ang tanan nilang kayamanan, gikan niya sa atong Ginoo nga nagtudlo nato ani. Unya, dudahan nato siya, ang Ginoo mangwartam ning Ginoo. Uy, ikay siya tag-iya sa tanan. Nagpakapobre! Ni anhi sa kalibutan, gibiyaan yang gingharian, nagpakapobre siya para makaangkon ta sa access. Makaangkon ta sa link, mga igsoon, kung asa gikan ang blessing na asa Ginoo. So ang iyang death on the cross, mauto siya ang pag-connect nato sa Ginoo para makaangkon ta sa Commonwealth of Israel. O karon, di nimo i-learn? Ang iyang example, though He was rich, yet for your sake, ang iyang gibuhat, He became poor. For the reason that ye, through His poverty, might be rich. Unya karon mo may gikopyahin noon. Si Kristo gani, way kabutangan sa iyang ulo, wa siya unlang. Unya kamo mangandoy mong kinabuhi nga haruhay, nga si Kristo gani, wa man to nag-unlan. Tempa, iya tong gibuhat, that ye might be rich.
mo na imong gikopya. Okay naman na kung imo nang gibuhat para sa uban. Nga naay naka-benefit ba sa imong pag-sacrifice. That is okay. Pero kung ang imo nga, giprogram nimo imong utok, di ta magdato, oy, kay ngano, si Kristo gani, simple kayo iyang kinabuhi. Nya kita na nun, mangandoy tagnindot. Tempa, may unta to, kung imong gikopya ang gibuhat ni Kristo, nga nag-give up ka sa imong riches, kay naakay, gitabangan. Nya wala man, imo mang mentality na, sayop ang imong nakatunan. Kay gibuhat na ni Kristo para ikaw munindot imong kinabuhi for the reason that you can help others. Grace man eh. Sumubunga siya, muabound siya sa good works. So the more you do good works, the more you give, the more you receive. Mo nag-iingon sa Ginoo sa Book of Acts. Are you listening? So, atong i-learn kani mga kaigsunan ang gitudlo sa Ginoo. Kay kung di na ito i-learn, mo na maglibog ka, mahibog ka. Grabe oy, di gyud tingali allow sa Ginoo nga moharuhay ning akong kinabuhi. Ang Ginoo po imong pasanginlan nga iyan ang gibuhat iyang part. Learn the grace. Kay ang grace gi-explain diri mga kaigsunan, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, giving. Giving. Siya mismo ang nag-una. Ni-give siya sa iyang tanan. Now it's your turn to give. That is the expression of God's love to you. He gave His all. Now, how would you like to express your love to Him? It is your turn now. All right? In verse number 10. And herein, I give my advice. Ingon si Apostle Paul. Gana mo maminaw siyang advice? Ingon pa niya, maayo ni para nimo. For this is expedient for you, who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Verse 11, now therefore, perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Everybody can give. Tanan yun, pwede mo hatag yun. Start kung unsay naani mo. If it is not money, then start there. Ay kung ingnawa kay time. Ay kung ingnawa kay talent. Kung ihibutan na to, wa pa kay treasure. So wait, because that is what God will give you. Kay dili gusto sa Ginoo nga magpabilin kag unsay status nimo sa dihang nakakaton na ka sa grace of giving. Mo na questionable ang mga Kristohanon, for how many years of your Christian life ang imong status sa kinabuhi nalansang? Questionable imong Christian life. Wala ka naka-learn og giving. Now, you do not bribe the Lord. You just obey His word. Di ba na bribery? Expression, mga kaigsunan. It's not bribery. Kaya ka na bribery, di ba na expression? You are trying to deceive somebody. Amen? Kaya na mag-bribe ka ba under the table? You are deceiving other people. Ngawa na kanilinya, nag-under the table ka, so naay na-hurt sa imuhang gibuhat. Giilad sa nimo katong imong gitagaan under the table kay nahimo siyang corrupt. Now, ang gusto sa Ginoo mga kaigsunan, honesty. Ang gusto sa Ginoo kana bitong limpyo atong konsensya, atong kasing-kasing limpyo, mo na iyang gitawag ni ang giving o grace. Alright? So, expression man na, ikaw na pili kung saan mo pag-express. But there must be a performance of it. So how would you like to perform? Na? Kanang atong offering, guide na siya mga igsoon, kaon sa may pwede nimo mahatagan.
but naa na siya purpose tanan. Now, if you do not understand kana mga blanks diha, it doesn't mean that you feel everything. If you understand your giving, naa kay sakto diha nga mga tubag sa mga linya. Dili kay imo na ba kumplituhon gyud na nimo tanan unya absuelto na kas Ginoo. No. Sabto na nimo unsa man ang tithes, unsa man ang offering, unsa man ang mission, unsa man ang kanang mercy giving, unsa man ang lot, unsa man ang agak, unsa man ang thanksgiving, unsa man ang faith promise. Dapat nakaibaw ka unsa na siya. So, ang imong ibutang diha, ang para diha. Dili kay fill in the blanks para malipay ang Ginoo. Mga igsoon, you cannot do that to Him. Kaya ang gusto sa Ginoo, kanang sakto ba? You know what you are doing. Nakasabot ta? Kaya kanang mo na imong buhaton, mura ka na namutang og kanang ali sa mga to ba? Huwag yun na nasulbad. Ang pag-fix anang mga tulo, imo gitong idil ang buslot. Dili kay alihan na nimo karton para dili matata man to. Di ba? Much better kung ilisan yun nimong atop. Di ba? So kung ang atong attitude mga kaigsunan, murag ingon ana ba? Busloton. Hinay kayo mulusot nga to para sa Ginoo kay piting sangit dito sa imong mga kapritsos kinabuhi. Because whether you like it or not, nag-receive ka. And whether you like it or not, you're going to release that. Kay mao gyud nay kanta ang kwarta na sa imong kamot, please release me, let me go. Wag gyud kwarta nahigugma sa tao. Ang tao ra mo'y nahigugma sa kwarta. Pero ang kwarta, wag yun na, nahigugma nimo. Kay kung nahigugma na nimo, iniglakaw na mo, balik na nimo. But what jud ko kabantay, nga naay kwarta nga imong gi-release, maupo to ni balik nimo afterward. Di ba? Lisod kayo nga kanang kwarta mo ba? Di na mo balik nimo, ambot asa na mo tuyok na dito, di na mo balik, di na kinumdum nimo eh. Kay ang mission sa kwarta is to leave you. Biyaan ka. Mo na iyang mission. So pa na ni mong tago. Mo ipsot yun na. O diba? Unya, imo kwarta o sa kalibo. Tanawa, kabantay mo. Imo sa kalibo, pirti ni mong tipig. Pirti ni mong tipig sa imo sa kalibo. Makuhaan niya nagpiso. Awa, nahurot. Basta mabungkag. Goodbye. Muna na siya og naay kanang connection ba nga hurot. Di ba? Ang piso ra gyud may lisod kayo matangtang, ini katangtang ana. Wa na hurot na. Oh. So para ma-preserve na mga kaigsunan, para dili na siya mahurot, learn the principle of giving. Gitudluan na ta si Ginoo for so many things in the Bible. The Saripat, the widow in Saripat, giving the last part of her meal. The last meal of the widow. And for her child, gipangayo pagyod ni Elijah according to the word of God. Gihatag niya willingly. Expression of her love to the man of God. What happened? It sustains. Kaya kung iya pa tong gikuan, di na pangita ditong imo last na good ni. That's our attitude. Last na good ni, bahala ka, pangitag imo. Di, kung wato niya gi-give up, wato niya gi-give, tinuod yun. Last na good to nila. Kay kuan man kanang huwaw man, drought man sa ilang panahon. Pero wa man niya gi-allow ang iyang self to take control. Iya mang gipildi. So mo na gusto nga i-learn nato mga kaigsunan, may gusto sa Ginoo i-learn nato pod the principle of
giving. So express your love to the Lord. It is an expression of your love to God. Lastly, it is robbing God if you don't give your offering. Pastor, di ba na tithes ay pagbuot? Not giving your offering is also robbing God. Expression ko na sa imong love. So you are not loving God, but you are robbing God. O, siyempre, ato gyud ni Malakay. Malakay. Way mulikay ha, Malakay. In Malachi chapter 3, verses 6 to 9. Ingon sa verse number 6, For I am the Lord. Siya nagtudloan ni. Ingon siya, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. God made a covenant, and then as long as God's people follow the covenant, keep the covenant, do it, they will never be consumed. Sama nato mga igsoon, kung mutuman lang yun ta sa tudlo sa Ginoo, di yun ta makonsume yun. Ha? Mga lagas man ang atong buhok, okay lang. Mabuhi magyapon tabi sa guwa tay buhok. Do you agree with that? Mabuhi tao'y bisag wa tay buhok. Kay lisod kayo ni ba nga, ang agdon bitaw, ang gidaghanon sa imong buhok, na makaibaw kita, kinsa na'y sunod mamatay. Kaya ang buhok may agdon. Unya, di na po ta magpatupi, kay basig di na mo turok. Pero di man na mo giagad mga igsoon. Mawad-an magkagbuhok, ang imong kinabuhi, di mag-agad diha. Di ba? Pero, nganong di man makonsume? Because nagsunod sa tudlo sa Ginoo. Verse number 7. Even from the days of your fathers, di ang problema, ye are gone away from mine ordinances. Na ay mga iya sa Ginoo nga wa nagsunod. Wala nagtuman, wala nagkeep, and have not kept them. Muna ang panawagan sa Ginoo para di mo makonsume. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, gahijug wherein shall we return? Wa man sila kay bawo nga nagpalayo di ay mi. Wa man mi nagpalayo kay maningba man mi. Musud man mi sa temple. Ngano man ka Lord nga ningo man ka nagpalayo mi. Asa man mi balik? Di man sila mangutanag, asa man mi balik? Nga wa man sila nagpalayo. Physically wa sila nagpalayo, pero ang ilang kasing-kasing wala nagkit sa ordinance. Ordinansya man ang gihatag sa Ginoo. It is God's command that you need to return your tithes and give your offering, but they did not keep it. Na ilang presensya, why problema? Parehas mga simbahan karon, na presensya sa mga membro, but they did not keep the ordinance. Natanawa, pag human nilang pangutan na, wherein shall we return? What day mo kay bawag asa mo ng hawa? What day mo kay bawag asa mo na layo? There are a question. Will a man rob God? Maunay problema nga nung nalayo sila, wa nila gikip ang command sa Ginoo. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? Ana-anad na yun, batasan na yun na nila. Wa sila kay baw, nakapanulis na sila. Di kiklaro sa Ginoo, mauni reason na layo mo, mauni reason kay nanulis mo. Naasam sila nanulis? In tithes and offerings. Sayang kaayo ni qualify ka niya, wa ka ni perform. Nanulis ka gihapon. In tithes and offerings. Sumalain ba mo, tudluan mo ani? Luoy kayo mo. O di sa gusto manubag sa Ginoo kay wa mo nako tudloi.
So imo na gyud nag tumanaw nimo, i-keep man nimo, imo na gyud na basta nasulti na ang pulong. It is of you. To be close to God or to stay away from God. But it is robbing God if you do not give your offering. Klaro kayo gingon sa Ginoo. So if you choose to rob Him, not to love Him, diara ang imuha. Verse number 9, "You are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation." Mao na imuha. So, pwede man na nimo ayom-ayom, murag tapak-tapakan nimo ba? But it won't last long. Unya lahi gitong aura sa tao nga gitapakan lang niya iyang problema kaysa nasulbad ang iyang problema. Lahi gitong kalipay gyud. The joy in their heart. Kay pwede maka mag-ingon-ingon nga nag-give ka, mulunod pug ka diha. Pwede man na. Then ang mga tao din, kani siya giver ko ni siya. Nya tabian pa jud kay ka sa imong giving. Showy kay ka ba? Showy kay ka. So, ang mga tao, believe kayo nimo. Grubiha ka ni siya, magyatagon, jud kay matinabangon, jud kay ni siya, ganahan kay kuan niya. So, ang mga tao, believe kayo nimo, abiba kayo nimo mga kaigsunan. But when God, ang ato pangutanon, ang Ginoo na, luuyan niya. It will not last long. Ngano di man mo last long? Because it is a curse. Natunglo ka. And you are trying to fight against it. Imo lang gipantapakan para ang mga tao di ka kita sa imong tunglo. Pero once nga ikaw na tuwa na dito and then nobody is watching you, wala na, dihan na manggawas imong abilidad, dihan na manggawas imong batasan, nga pirtiteng batia. Nga naman, mauman ay resulta sa gitunglo. Bati o batasan ba? Ngadto sa uban. Kung nakabantay mo sa inyong batasan, bantayan na ninyo kay apil na siya sa tunglo, kanamang tunukon kay ta. Ang mga tao mugunit na to, sakitan. Tunukon man. Tunok man ang curse. Tunok. Mo bito na sa danggi curse sa Ginoo, mga kaigsunan ang yuta, nanurok na din tong mga tunukon nga mga tanom. Sa diyang gitunglo na niya ang yuta. Wala man unta na. So wala untay rose. Natingali pero way tunok. Di ba? Mura na siya og gumamila. Di ba? Pero tungod kay gitunglo man sa Ginoo, nanggawas ang tunok. Nalimad ka na kanang citrus mga kaigsunan. Kung masikit ka ana, muduga pug ka. Tagas kay tunok. Mura bagsuko kay ba? No, lami magud kay na good. So diha kuan si Ginoo ganahan kay tawo ani, ako ni pakwad yun ang curse ani tag-asa oy. Hait pa jud kayo, nya perting gahiya sa tunok. Pero tungod na sa tunglo mo nang naitunokon. So kita sa dihang gitunglo ang atong kinabuhi, hurtful ta para sa uban. Dili nindot ang atong appearance ba? Mahimo tang problem. Especially sa house of God. Di man nato pwede nga ilaron ang Ginoo, iya man ang i-reveal. We cannot cover it. Amen? So kinsa may una maka-feel anag blessing kag di, siyempre ang man of God kay mao may nakadiretso sa Ginoo. Amen? And it will be hard for the man of God to maneuver nga nay daghan mga tunok. Ayaw mo patunglo eh. Okay ba na? Akong hangyo ninyo. Ayaw mo patunglo. Return your tithes and give your offering. And after diha, then mo decide ta unsa pa nga blessing imong gusto. Because every time you give, it will be a blessing. All right? So, how much would you give? How much? Mo matter ba? What you need to understand
is that offering is, unsa ang offering? It is a measurement nga imong giset sa Ginoo para unsa asa siya magsugod, unsa ibalik sa imuha. Offering is expression of your love. So, kay bawo na ka, pila imong i-offer. Lastly, offering is robbery if you do not return. If you do not give, it is robbery. So, is it important to give your offering? Ayaw mo kaulaw. Piso ra magud ni pastor. If that is the correct answer, pasar ka. Kaysa katong ni answer og 1,000, unya wrong to iyang answer. Marong lang na siya if it will go down below than the reality. So mo na dihay wrong nga answer. Wrong. Ang kanana magunay boundary nga makita sa Ginoo sa imong heart. Wa siya ka feel sa imong love. Wrongan na niya. Kaya according sa Bible, kung unsa rin na animo, it will be acceptable. Di ka kinahanglan mangutang para ka mag-offer. Maulaw man ko ato simbahan, wala ko'y offering. Kanang mari, pautanga sa tamaribe. Yun din imong mari nga unbeliever. Saan man rin mo mari? Sige na malagkag pangutang. Mauwaw ko mari. Uy, kay ka na magun among simbahan. Daghan, kay offering. Unsa man sila, uy? Sige na mari, maulaw ko mari. Ganahan ko mo simbagod. Unsa may hunahunahon natin mong mari. Mangwartahay yun ni ilang pastor. Luuya ni akong mari, uy. Daghan na kay utang. Kay kada atog simbahan, mangutang yun para offering. Wa makagingnas Ginoo buhato na nimo. Hunungan na oy. Muna kasi kag pangutang kay wa ka kasabot, sabta unsa ning offering. It is for you to be blessed. Follow the ordinance. It is an ordinance. Ingon ang Bible. Keep the ordinance. Ang giingon sa Ginoo diri, siya mo'y nag-set og ordinance para sa iyang mga tao. So if you want to enjoy with riches, there is an ordinance for riches. So atong tumano ni, di man edad ang ihatag sa Ginoo ni, kay lahi man sad to. Kani ordinance ni siya para sa atong treasure. So if you want your treasure to become strong and to become plenty, abundant, so this is the ordinance, give your offering after you return your tithes. That's it. Is it hard? Is it hard? O samtang naapa mo diri. No, pastor, it's not hard. Tanaway, igabot sa reality. Sa dihang nagtanaw na ka sa kwarta. Diha na to, tanaw na tong kaugalingon. Kung nakat-on ba ta o wala. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for teaching us about giving. Our flesh mo insist gyud nga dili mo tuman. But our spirit wanted to give. So please help us, O God, to defeat our flesh because we want to honor you. We want to praise you and to please you sa among offering because it is an expression of our love to you. The devil doesn't want us to do it, and that is why nakikunayban siya sa among flesh para i-displease ka namo, para dili mi maka-express sa among gugma nimo. And please help us, Lord, that we can defeat our flesh and we can express our love to you. Please help your people, O God, to be strong in this area. Because there's a lot of things na pwede i-insert sa yawa sa mga unahuna, the cares of this world and the enjoyment of this world. Daghan kayo ang pwede namong ma-consider na gastuhan namo. In fact, the beginning of this
message, "Oh God, question man, what will you do with your money?" And there is no one that says, "I will separate my offering." So please, Lord, bless your people, help your people to keep the ordinance so that we could enjoy your blessing. Samtang naapa may ani kalibutana. We need you, O God. Help us not to be like the olden times na nagpalayo sila without knowing nga nalayo na sila. And for the very reason nga wala sila niuli sa tithes o naghatag sa ilang offering. So please help us, Lord, nga dili na may tabo na mo karon. Bless your people with obedient heart. Thank you, Lord, and we will give you all the honor and the glory of the victory this afternoon in this invitation, O God. Salamat kaayo nga pwede mi makaampo diha nimo, O Lord, diri sa altar. Bless your people as they come, Lord, with the right heart. And this is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Karon gibadlong ka sa Ginoo. I do not know kung sa